Booking na booking. Yan ang lumabas dito sa ginawang trial sa Day 11, mga kababayan. So ang kawalan, mga kababayan, ng resibo sa milyones na pondo ay kawalan ng hustisya para sa ating mga mamamayang Filipino. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O sa impeachment trial kahapon, Day 11, booking na po si Sara Duterte na wala talaga siya pong matinong mga resibo sa milyon-milyon na pondo na ginastos ng kanyang opisina. Bookingan niya, Mr. Maravillas. Booking na booking. Yan ang lumabas dito sa ginawang trial sa Day 11, mga kababayan. So ang kawalan, mga kababayan, ng resibo sa milyones na pondo ay kawalan ng hustisya para sa ating mga mamamayang Filipino. Isang malaking sampal sa bayan ng pundong dapat sa seguridad, mga kababayan, ay nilustay ng walang bakas at walang pananagutan. So ang malaliman, mga kababayan, na pagsusuri sa mga dokumento at ebidensyang iniharap sa Senado kung saan nakita ng taong bayan ang kawalan ng lehitimong patunay sa paggasta ng milyon-milyon na pondo ng bayan. At ngayong araw na to, mga kababayan, magpapatuloy ang pagsusuri. At malamang mas marami pang kaindik-indik na madidiskubre ang prosecution panel, mga kababayan, at ang ating mga mamamayang Filipino. 15 kahon ang prinisinta, mga kababayan. Ito yung 15 kahon ng katotohanan. Nilatag ng prosekusyon sa Senado ang 15 higanting kahon na naglalaman po ng libo-libong liquidation daw. Liquidation documents na patunay ng sistematikong pangungurakot. Yun ang napatunayan ko. O, di ba? At pagwaldas ng kabuang 612.5 million pesos na confidential funds ng OBP at saka ng DepEd. Isipin mo na lang na binigyan ka ng pera para sa isang napakalagang proyekto. Pero nung oras na para mag-report ka, ayun, nagpasa ka ng mga peking papel para lang dituhin ang mga tao at pagtakpan na naglaho na ang milyon na pera ng bayan. Iyon ang nangyari, mga kababayan. Walang kahit isang opisyal na resibo po ang nakita. Wala. So, binunyag, mga kababayan, sa trial na zero. As in, walang kahit isang valid na official receipt, official na resibo ang isinumite ni Sara Duterte para patunayan kung saan napunta ang daang milyon, mga kababayan, na pondo ng bayan. Matindi po talaga. Humingi siya ng milyon-milyon na pondo para raw sa security. Pero nung tiningnan ng mga auditors kung may resibo mula sa mga lehitimong tindahan o companies, wala. As in zero. Ang ipinasang katibayan, mga kababayan, ay mga pirasong papilang na ginawa-gawa lang para, kunwari, may pinagkagastusan. Ganon na nangyari sa presentation kahapon, mga kababayan, ng witness. Bigo na mapatunayang nagastos ng tama, mga kababayan, yung pera. Dahil sa kawalan ng lehitimong resibo, walang anumang konkretong ebidensya o patunay si Sara Duterte na nagamit sa tama at legal na paraan ang bilyon-bilyon na pondo. So ang kanyang depensa ay gumuho, mga kababayan, dahil hindi niya naipakita kung saan, kung kailan,
kung paano nakatulong sa bayan ang mga itinagong milyones. You see, kapag nagwaldas ka ng pera ng iba, obligasyon mong patunayan na napunta ito sa tamang lagayan po. Pero dahil walang resibo, malinaw ang konklusyon. Hindi ito nagastos ng tama. Kaya kung ano-ano na lang na mga pangalan ang nadiskubre. Di ba? Yung bago, ang dilim. Tapos may isa pang bagong pangalan, Alejandro Pikit. Ay, nako, mga kababayan. So itinago ang mga detalye dahil doon nakabaon ang anomalya at mga pagnanakaw. Piking pirma at sulat kamay ang nadiskubre sa impeachment trial, mga kababayan. Sa halip na resibo, puro mga basurang acknowledgement receipts o ARs ang pinakita ni Sara Duterte. You see? Mga papel na pinirmahan lang gamit ang mga imbento at peking pangalan tulad ng Mary Grace Piatos. Kung saan nadiskubre, mga kababayan ng NBI, na iisang kamay lang ang sumulat ng iba pang mga pirma rito sa mga ARs. Para silang gumawa ng mga multong karakter at imbento na pangalan. Tapos pinalabas na sa kanila ibinigay yung pera. Yan ang malinaw po na lumabas. Isang tao lang pala, mga kababayan, yung pumirma sa napakaraming papel para magmukhang totoo ang mga transaksyon na nangyari. Ngunit bigo pa rin patunayan na nagastos ito ng wasto. Yun. So mahigit po sa 448 million ang pinapabalik ng Commission on Audit. So matatandaan po na mayroon rin na notices of disallowance kung saan inutusan ng COA itong si Sara Duterte na ilabas sa kanyang sariling bulsa at ibalik sa gobyerno ang mahigit sa 448 million pesos na pondo dahil sa tahasang anomalya. Disallowed. So ang notice of disallowance ay ang opisyal na ibalik mo ang pera na order mula po sa sa Commission on Audit dahil napatunayan nilang illegal yung paggasta. Naintindihan na ninyo mga DDS, hindi ito simple po na babala. Babala lang, hindi po. Ito ay hatol na nagsasabing binalasubas ang pera ng bayan. Kaya dapat niyang bayaran ito mula sa sarili niyang bulsa. Yan ang ibig sabihin nun. Hati ng 448 million pesos illegal na spending. 73.28 million disallowed. Kabilang sa 125 million pesos, mga kababayan, na nilustay sa loob lamang ng 11 days. Noong December 2022, nang walang anumang legal na basihan at patunay ng tamang paggamit. You see, 375 million disallowed. Winaldas nung unang taong tatlong quarter noong 2023. Walang supporting documents at ipinamigay gamit ang mga unauthorized personnel, yung nag-distribute, mga kababayan, ng pera, hindi otorisado. Ay, nago. Ngayon, yung pondo naman po na itinago sa muebles at saka sa computers. Nabisto sa testimonya, mga kababayan, ng COA auditor na pati ang pagbili ng mga luho sa opisina tulad ng 500,000 na tables and chairs at 3 million pesos na desktop computers ay illegal na ibinawas sa confidential funds. Hindi yan pwede. Bawal ang paggamit ng confidential funds sa pambili ng computer, desktop. Hindi po ganon. Ang pondo na para sa paghuli, mga kababayan, ng mga kriminal o pagbabantay sa bansa
national security. Ginamit niyang pambili ng mga mamahaling silya, lamesa at computer para sa kanyang opisina nang walang tamang resibo. You see? Tapos may 40 million confidential na gamot at 10 million na travel. 10 million pesos ginamit sa travel. Ginamit ang secret funds pambili raw ng 40 million worth na mga gamot para ipamigay bilang reward. Yan lang yan talaga. Sa mga hindi po ma-verify na mga tao. At 10 million pesos naman para sa mga biyaheng walang kinalaman sa pambansang seguridad. Ganon ang nangyari, mga kababayan. Ginamit niya ang secret fund bilang kanyang sariling ATM at pondo para magpabango sa politika. Yan ang nangyari po. Ginawa niyang dahilan ang national security para makabili ng gamot at makapagtapo ng pera sa mga biyahe ng kanyang mga kakampi. Malamang kasama dito yung mga vloggers po na pumupunta sa kung saan-saan. Kasama niya mga kababayan. Nag-i-interview sa kanya. May mga pa-seminar sa China. At yung mga sumama sa kanya sa Australia noon. Di ba? Na nag-interview sa kanya, magtanong pa niya kayo. Sayang niya ng bayad sa hotel. Now you know kung bakit yung mga vloggers, yung mga kababayan na ganyan. Buhay na buhay. Tapos tayo yung ako sang maleta. Tumanggap ng maleta niya. Di ba? So, pero ang nakakatawa, wala pa rin itong mga resibo. Sign na hindi rin talaga niya ginamit ang pera sa pagbili ng gamot. Ito mga kababayan, wala, zero. Walang resibo na ipinisinta. So, mabibigat na batas na taas ang nilabag mga kababayan ni Sara Duterte. Ang technical malversation, Article 220 ng Revised Penal Code, mga kababayan. Kinasuhan si Sara dahil ang pampublikong pundo na para sana sa national security ay illegal niyang inilipat at ginamit sa mga bagay na hindi naman doon nakalaan sa batas. Gaya ng gamot, muebles at saka yung computers. Yung Anti-Graft in Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, Section 3, ang paggasta ng mahigit 448 million pesos na walang resibo at gamit ang mga peking dokumento. Patunay po siya, mga kababayan, ng gross and inexcusable negligence na nagdulot ng dambuhalang pinsala at nakawan sa kaban ng bayan. You see? Tapos, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Ang tahasang pagbalasubas sa COA DBM Joint Circular Number 15-01 at ang pagtangging humarap sa Senado at Impeachment Court upang magpaliwanag na umabot na sa ika-11 na araw, mga kababayan, ng trial. Ngayon, day 12, ngayong araw na to. Malinaw na pagtatraidor sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang vice-presidente, mga kababayan. So, walang resibo, walang lusot. Tama ba? Walang resibo Walang lusot. Pananagutan sa pondo ng taong bayan. Kapag walang katibayan ng tamang proseso ng paggastos ng pondo ng bayan, dapat humarap sa batas. Tama po? Obligasyon ng sino mang pinuno, mga kababayan, na patunayan kung saan napunta ang bawat sintimo
ng bayan. The taxes from the Filipino people. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa ating anak na architect entrepreneur, Riz Maravilla. Ito naman po yung aming Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. And gusto din ninyo pong itry itong I am Amazing Choco Barley. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live selling. Every Sunday, 7 o'clock in the evening po, Philippine time.